bawat paghinga mo sa loob ng pamamahay na ito, pinaalalahanan kita na pag-aari kita. 9 na taon si Kara nang dumating si Jacob, ang estrangherong may malamig na tingin na unti-unting nagnanakaw ng kalinga ng kanyang lola at atensyon ng kanyang ina. Parang kay Kara, si Jacob ay isang parasitiko, isang aninong sumisira sa liwanag ng kanyang pamilya. Ngunit ang rurok ng kanyang puot ay nag-alab noong siya ay 17 taong gulang. Isang gabing madilim sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita niyang sariling ina sa bisig ni Jacob. Isang yakap na hindi para sa mag-ina. Isang yakap na puno ng lihim. Walang naniwala sa kanya. Ang kanyang mga sumbong ay tinuring na bunga ng selos at rebelyon. Itinakwil siya ng sariling ama at pinalaya sa paraisong itinuring niyang tahanan. 10 taon nang lumipas. Sa pagpano ng kanyang mga magulang, bumalik si Kara na may isang layunin. Bawiin ang Villa de Salcedo. Ngunit isang sampal ng katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ng ari-arian, ang bawat sulok ng lupang kanyang nilakihan ay ipinamana ng kanyang ina sa lalaking kinasusuklaman niya. Si Jacob ay hindi nang payat na binatilyong nakilala niya. Isa na itong makapangyarihang Ginoo na may otoridad na tila nanggagapo sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng matinding galit, bakit tila may sariling isip ang kanyang katawan? Bakit sa bawat mapanuring tingin ni Jacob ay parang tinutupok siya ng apoy na hindi niya mapatay? Sa pagitan ng paghihiganti at pagnanasa, kailangang pumili ni Kara. Hahayaan ba niyang ubusin siya ng puot sa lalaking umagaw na lahat sa kanya? O tatanggapin ang katotohanang ang lalaking tinuring niyang kaaway ang tanging nakakaalam kung paano siya tunay na angkinin? Ito ay isang kwento ng pait ng nakaraan, tamis ng kasalanan at isang pag-ibig na sisibol sa gitna ng digmaan ng dangal at damdamin. Prologue. Ang wala noong gabing yon ay tila mga luhang humahagupit sa bubong ng mga Villa de Salcedo. Ngunit walang masahapdi pa sa dugong nananalaytay sa mga ugat ni Kara. 17 taon siya noon, isang edad kung saan dapat ay naniniwala pa siya sa kabutihan ng mundo. Ngunit ang mundong yon ay gumuho sa isang kisap mata. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng silid ng kanyang ina. Wala siyang narinig ko hindi ang malakas sa pintig ng sarili niyang puso. Ngunit sa pagwang ng pinto, ang amoy ng mamahaling pabango ni Jacob at ang pamilyar na lavender ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng madilim na silid, tanging ang liwanag ng kidlat mula sa labas ang nagbibigay anyo sa dalawang figurang magkayakap sa ibabaw ng kama. Mama, ang gatal na bulong ni Kara. Ang pagkalas ng dalawa ay tila isang eksenang galing sa isang bangungot. Ang kanyang ina, si Mildred, ay mabilis na nag-ayos sa sarili. Ang muka ay kakikitaan ng matinding gulat at takot, habang si Jacob, ang binatilyong ampon itinuring na anak ng kanyang lola, ay nanatiling kalmado. Ang mga mata ay tila may mapanuyang kislap sa gitna ng kadiliman. Kara, mali ang iniisip mo, garagal na sabi ni Mildred. Nakita ko kayo, magkayakap kayo. Paano mo nagawa to kay Papa? Ang histerikong sigaw ni Kara nang malingaw-ngaw sa buong mansyon. Tumakbo siya pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay tila pagtaka sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Nadatnan niyang kanyang ama sa library, tahimik na nagbabasa. Papa, si Mama at si Jacob, nakita ko sila sa loob na silid. Sumbong niya, ang mga luway hindi na mapigilan. Ngunit ang inaasahan niyang proteksyon at galit mula sa ama hindi dumating. Sa halip ang kanyang ama ay tumayo ng may mukhang puno ng pagkabigo, hindi kay Mildred kundi sa kanya. Tumigil ka, Kara, ang kulog ng boss ng kanyang ama. Si Jacob ay parang anak ko na. Ang mama mo ay isang disenteng babae. Huwag mong dungisan ang pamamahay na ito ng iyong mga malisyosong imahinasyon dahil lang sa selos mo kay Jacob. Pero Papa, totoo ang nakita ko. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa kanya. Ang init ng palad ng kanyang ama sa kanyang pisngi ay tila naging tatak ng kanyang pagkakait. Sa likod ng kanyang ama, nakita ni Kara si Jacob na nakatayo sa may pintuan. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila sinasabing siya ang nagwagi at si Kara ang talunan. Umalis ka, bulong ng kanyang ama. Kung hindi mo kayang igalang ang mga tao sa bahay na ito, wala ka lugar dito.
Nang gabing yon, iniwan ni Kara ang Villa di Salcedo. Dala ang isang malet at isang pusong puno ng lason. Sumumpa siya sa ilalim ng ulan. Babalik siya hindi para humingi ng tawad, kundi para bawiin ang lahat ng kinuha ni Jacob sa kanya, kahit pa kailangan niyang dumaan sa apoy ng impyerno. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan sa graba ng driveway ay tila isang kumpas ng martilyo sa dibdib ni Kara. 10 taon. 10 taon siya nagpakatago-tago, nagsumikap at nagpatigas ng kalooban sa syudad. Pilit na binuburang bakas ng Villa de Salcedo sa kanyang sistema. Ngunit ngayong malamig na bangkayan ng kanyang mga magulang, ang tawag ng tungkulin at ng galit ang nagdala sa kanya pabalik. Bumaba si Kara mula sa sakyan. Ang suot niyang itim na cocktail dress ay hapit sa kanyang katawan. Simbolo ng kanyang pagdadalamhati na hinaluan ng pagtitindig. Tinanggal niya ang kanyang dark sunglasses at tinitigan ang mansyon. Mukha pa rin itong marangal, ngunit para sa kanya, isa itong magandang nicho ng mga lihim. "Welcome home, Senyorita Kara," bati ni Attorney Vergel, ang pamilyar na abogado ng kanyang pamilya, na naghihintay sa balkonahe. "Wala nang mga magulang ko, attorney. Hindi na ito home. Isa na lang itong ari-arian." Walang emosyong sagot ni Kara. Pagpasok niya sa malawak na sala, tumigil ang mundo ni Kara. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang lalaking tila kinuha ang lahat ng hangin sa paligid. Si Jacob, hindi na itong payat at tahimik na minatilong kinamumuhian niya noon. Ngayon, isa na itong ganap na barako. Ang kanyang balat ay kulay kape. Ang mga balikat ay malapad na tila kayang pasanin ang buong mundo, at ang kanyang mga matang kasing itim ng gabi, ay direktang nakatitig sa kanya. May suot itong puting polo na nakalukot ang manggas hanggang siko. Nagpapakita ng mga ugat sa kanyang braso na nagpapahiwatig ng lakas. Kara, ang bigkas nito sa kanyang pangalan. Malalim ang boses nito, tila isang haplos ng pelos na may kasamang talim. "Jacob," tugon niya, ang boses ay puno ng pait. "Akala ko umalis ka na dito pagkatapos mo makuha ang gusto mo sa mga magulang ko." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. "Bakit ko iiwan ang lugar na ipinagkatiwala sa akin? Lalo na ngayong alam kong babalik ka." "Maupo na tayo," singit ni Attorney Vergel, ramdam ang kuryente sa pagitan ng dalawa. Naupo si Kara sa tapat ni Jacob. Ang bawat kilos ng lalaki pinagmamasdan niya. Ang paraan ng pag-upo nito na tila siya ang hari ng mansyon ay nagpakulo sa dugo ni Kara. Nilabas ng abogadong mga papeles ng testamento. "Diretsuhin na natin to, attorney," saad ni Kara. "Gusto ko ng pirmahan ang dapat pirmahan para maibenta ko ng villa na to at makaalis na sa lugar na to habang buhay." Tumingin si Attorney Vergel kay Jacob bago muling tumingin kay Kara. "Yun ang problema, Kara. Ang huling habilin ng iyong ina, si Doña Mildred, ay malinaw. Ang Villa de Salcedo, ang mga lupain sa paligid dito at ang operasyon ng kumpanya ay hindi pinamana sa'yo." Nanigas si Kara. "Ano? Anong ibig mo sabihin?" "Lahat ng ari-arian isinalin sa pangalan ni Jacob de la Cuesta." Pagpapatuloy ng abogado, parang gumuho ang kisame ng mansyon sa ulo ni Kara. "Hindi pwede. Anak ako. Ako ang nag-iisang tagapagmana. Paanong isang ampon, isang estrangherong makakakuha ng lahat?" "May kalakip itong kondisyon, Kara," dagdag ni Attorney Vergel. "Maaari mo lamang makuha ang kalahati ng ari-arian kung mananatili ka sa villa sa loob ng 1 taon sa ilalim ng pangangasiwa ni Jacob, at kung sa loob ng 1 taon ay mapatunayan mong karapat-dapat ka, ibibigay niya sa iyong mana. Ngunit sa ngayon, si Jacob ang may-ari ng lahat." Tumayo si Kara, ang kanyang mga matay naninigas sa galit. "Nababaliw na ba sila?" Pagkatapos ng ginawa niya, pagkatapos ng nakita ko." Dahan-dahang tumayo si Jacob at lumapit kay Kara. Huminto to sa harap niya, sapat na malapit para maamoy niyang bango ng sandalwood at panganib. Iniyuko nito ng bahagyang ulo para magpantay ang kanilang paningin. "Huwag mong sisisihin ng mga patay, Kara," bulong ni Jacob. Ang boses ay puno ng otoridad. "Ang tanging dahilan kung bakit ka narito ay dahil sa awa ko. Ngayon kung gusto mong makuhang sayo, matuto kang sumunod sa akin. Dahil simula sa araw na ito, ako ang batas sa loob ng villa na to. At ikaw isang panauhin lamang na kailangan magpaamo." Ang init ng hininga ni Jacob sa kanyang pisngi ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot na hindi matukoy ni Kara kung galit o pagnanasa.
Tinaas niyang kanyang kamay para sampalin ito. Ngunit mabilis na nasakote ni Jacob ang kanyang pulsuhan. Ang hawak nito ay mahigpit, mainit at nagpapadaloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. "Huwag, Kara," babala ni Jacob, ang mga mata ay naniningkit. "Hindi na akong batang lalaking sinasaktan mo noon. Sa pagkakataong ito, ako nang marunong lumaban." Binitawan ni Jacob ang kanyang kamay at tinalikuran siya. Iniwan si Kara na hinihingal sa gitna ng sala. Talunan sa unang pagkakataon sa sarili niyang tahanan. Ang hangin sa loob ng villa ay tila naging malapot. Mahirap hingahin. Nanatiling nakatayo si Kara sa gitna ng sala. Nakakuyom ang mga palad habang pinagmamasdan ng likod ni Jacob na papalayo. Ang bawat takbang nito ay tila pag-angkin sa bawat pulgada ng sahig na nara. Mga sahig na dati tinatakbuhan niya noong bata pa siya, noong hindi pa madilim ang kanyang mundo. "Hindi pa tayo tapos, Jacob!" sigaw ni Kara. Ang boses ay bumasag sa katahimikan ng mansyon. Huminto si Jacob sa paanan ng hagdanan. Dahan-dahan tong lumingon. Ang kalahati ng mukha ay nasisinaga ng dapit hapong liwanag na tumatagos sa bintana ng kapis. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Tapos na tayo sa usapan, Kara. Ang natitira na lang ay ang pagpili mo. Mananatili ka ba at lulunukin ng pride mo? O aalis ka na lang nang walang kahit ni isang kusing?" Naglakad si Kara malapit sa kanya. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumutunog ng matalim. "Bakit mo to ginagawa? Bakit kailangan manatili ako dito? Kung nakuha mo ng lahat, bakit hindi mo na lang ako hayaang mabulok sa labas?" Humarap ng tuluyan si Jacob. Sa pagkakataong ito, wala nang mesa sa pagitan nila. Naramdaman ni Kara ang init na nagmumula sa katawan ng lalaki. Mas matangkad ito sa kanya ng halos isang ulo, sapat para mapatingala siya at makitang bagsik sa mga mata nito. "Dahil iyon ang huling hiling ng iyong ina?" Seryosong sagot ni Jacob. Gusto niyang makita kung kaya mo bang maging responsable. O kung mananatili ka na lang bang isang batang nagtatantrums kapag hindi nakukuha ang gusto. "Huwag mong banggitin ang pangalan ni Mama," asik ni Kara. "Alam nating dalawa kung anong uri ng ugnayan ang meron kayo. Alam kong dumi niyong dalawa." Sa isang iglap nagbagong timpla ng mukha ni Jacob. Ang kaninang kalmado nitong anyo ay napalitan ng isang mapanganib na dilim. Sa labis na hindi inasahan ni Kara, hinawakan siya ni Jacob sa braso at isinandal sa dulo ng posteng nara. Hindi masakit, pero hindi rin siya makagalaw. "Wala kang alam, Kara," mababa't gumaralgal ang boses ni Jacob. "Wala kang alam sa sakripisyong ginawa ng pamilyang ito para lang manatili kang marangyal sa Maynila habang nagpapakasasa ka sa galit mo." "Bitawan mo ko," pagpupumiglas ni Kara, ngunit mas lalong naramdaman ng bigat ng presensya ni Jacob. Ang kanilang mga dibdib ay halos magdikit na at sa kabila ng puot, may isang traidor na reaksyon ng kanyang katawan. Ang kanyang puso'y nagwawala, hindi dahil sa takot kundi dahil sa kakaibang kuryenteng dulot ng malapit na distansya nila. Tinitigan ni Jacob ang kanyang mga labi, isang sandali ng tensyon na tila hihinto ang oras. "Kung mananatili ka dito, may mga rules. Una, wala kang ibang lalaking itutuloy sa villa na to. Pangalawa, lahat ng gagawin mo, kailangan may permiso ko. At pangatlo," inilapit ni Jacob ang kanyang mukha sa leeg ni Kara, sapat para maramdaman ng dalagang panginginig ng sariling kalamnan. "Pangatlo, kailangan katabi ng silid kong silid mo. Gusto kitang naririnig. Gusto kong alam ko kung kailan ka umiiyak at kung kailan ka nagbabalak ng masama." "Bastos ka!" bulong ni Kara pero walang lakas ang kanyang boses. "Hindi ako bastos, Kara. Binabantayan lang kita," sabi ni Jacob bago tutuluyang kumalas. "Ang mga gamit mo ay nasa itaas na, sa dating silid ng iyong lola. Ang silid na may connecting door sa silid ko." Iniwan siyang tulala ni Jacob habang paakyat ang lalaki. Napahawak si Kara sa kanyang dibdib. Galit siya, dapat ay galit siya. Pero bakit sa bawat salita ni Jacob, tila mas lalo siyang nalulunod sa isang laso na ayaw niyang iluwa? Pumunta siya sa kanyang bagong silid. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng luma at bagong barnis ang sumalubong sa kanya. At doon sa gitna ng dingding ay ang pinto, ang connecting door na sinasabi ni Jacob. Marahang nalapitan to at sinubukang ayusin ng hawakan. Nakakandado, ngunit mula sa kabilang panig, narinig niyang boses ni Jacob. "Huwag mong subukang buksan yan, Kara. Maliban na lang kung handa ka na sa magiging kapalit." Napasinghap si Kara at mabilis na lumayo sa pinto. Ang giyeri nagsisimula pa lamang at sa gabing iyon
Alam niyang hindi siya makakatulog ng mahimbing. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng silid-kainan ay hindi sapat upang tunawin ang ginaw na nararamdaman ni Kara. Hindi siya nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niyang kanyang mga mata, ang boses ni Jacob at ang init ng hininga nito sa kanyang leeg ang bumubulabog sa kanyang diwa. Pagbaba niya, nadatnan niya si Jacob na nakaupo na sa dulo ng mahabang mesa. Nakasuot to ng simpleng itim na t-shirt na hapit sa kanyang matitigas na kalamnan. Nagbabasa ito ng mga dokumento habang humihigop ng kape. Ang bawat galaw nito ay tila isang kalkuladong sayaw ng kapangyarihan. "Maupo ka," wika ni Jacob na hindi man lang nag-aangat ng tingin. "Malamig ng almusal, hindi ako gutom." Matigas sa sagot ni Kara bagamat kumakalamang kanyang sikmura. "Narito lang ako para itanong kung hanggang kailan mo balak laruin ang larong ito. 1 taon? Jacob, hindi ko alam kung makakatagal ako ng 1 buwan na kasama ka sa iisang bubong." Dahan-dahang ibinaba ni Jacob ang kanyang tasa. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kara. Isang tingin na tila hinihiwang bawat dipensang itinayo ng dalaga. "Kung ganon, sumusuko ka na ngayon? Ibigay mo sa akin ang pirma mo, iwanan mong villa at bumalik sa Maynila na walang dala. Yun naman ang madaling paraan, hindi ba?" "Hinding-hindi ko gagawin yun," asik ni Kara habang marahas na humihila ng upuan sa tapat ni Jacob. "Ito ang pawis at dugo ng mga magulang ko. Hindi ko hayaang isang tulad mong magpapakasasa dito." "Isang tulad ko?" Tumayo si Jacob at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit bawat isa'y tila nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila. "Ang isang tulad ko na nag-aalaga sa kanila habang ikaw ay nagpapakasarap sa lungsod. Ang isang tulad ko na nandoon sa bawat ospital, sa bawat huling hininga nila habang ikaw ay tumatangging sagutin ng mga tawag." "Dahil kasalanan niyo!" sigaw ni Kara. Tumayo rin siya para hindi ito magmukhang nakakalamang. "Nakita ko kayo ni Mama. Nakita kong pagtataksil ninyo." Biglang hinawakan ni Jacob ang gilid ng upuan ni Kara. Ikinulong ang dalaga sa pagitan ng kanyang mga braso. Ang kanilang mga mukha ay pulgada na lamang ang distansya. Naamoy ni Kara ang pait ng kape at ang pamilyar na bango ng lalaki nagpapahina sa kanyang mga tuhod. "Ang nakita mo ay hindi ang katotohanan, Kara," bulong ni Jacob. Ang boses ay puno ng pigil na galit at kung anong emosyong hindi mabasa ng dalaga. "Masyado kang nabulag ng selos. Masyado kang nabulag ng puot kaya hindi mo nakitang tunay na nangyayari sa loob ng bahay na ito. Huwag mo akong baliktarin, Jacob. Alam kong nakita ko." Biglang lumipat ang tingin ni Jacob sa mga labi ni Kara. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na ningas, isang pagnanasang matagal nang nakakubli. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. "Kung talagang masama akong tao, Kara, matagal na kitang sinira," seryosong saad ni Jacob. "Pero heto ka, hinahayaan kitang hamunin ako sa sarili kong mesa." Inilapit pa ni Jacob ang kanyang muka. Halos maglapat ng kanilang mga ilong. Napapikit si Kara. Inaasa ng isang marahas na halik o isang panibagong insulto. Ramdam niyang mabilis sa pagtibok ng puso ni Jacob laban sa kanyang braso. Ngunit sa halip na halik, naramdaman niyang malamig na boses nito sa kanyang tenga. "Kumain ka na. May pupuntahan tayo sa farm. Mamaya tandaan mo, suotin mong damit na disente. Ayokong pinagtitinginan ka ng mga tauhan ko na parang isang pirasong karne." Kumalas si Jacob at lumabas ang silid-kainan. Iniwan si Kara na nangangatog ang buong katawan. Napahawak ang dalaga sa mesa para hindi matumba. Galit siya dito. Sinusumpa niyang lalaking ito. Ngunit bakit sa bawat pagkakataong malapit si Jacob, tila mas lalong naguguluhan ang kanyang puso. Sa ilalim ng mesa, nakakuyom ang mga kamay ni Kara. Ang almusal na ito'y simula pa lamang na mas matinding gutom na hindi pagkain ang makakapagbigay laman. Ang sikat ng araw sa malawak na lupain ng Villa de Salcedo ay nakakapaso, ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa lalaki naglalakad sa tabi ni Kara. Sa pilitan siyang isinama ni Jacob sa farm upang inspeksyonin ang mga bagong tanim na barako. Ang negosyong bumubuhay sa kanila. Nakasuot si Kara na maikling shorts at isang sleeveless top na taliwas sa disenteng utos ni Jacob kaninang umaga. Gusto niyang asarin ng lalaki. Gusto niyang ipakita rito na wala itong kontrol sa kanya. "Sinasadya mo ba to, Kara?" tanong ni Jacob. Ang boses ay mababa at puno ng babala habang huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga.
malayo sa mga trabahador. Ang alin? Ang magbihis ng naayon sa panahon? Napakainit, Jacob. Huwag kang magmalinis, sagot ni Kara habang pinapaypayan ng sarili gamit ang kanyang kamay. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ni Jacob. Humakbang si Jacob palapit. Isang hakbang na naging sanhi ng pag-atras ni Kara hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa magaspang na katawan ng puno. Pinaglalaruan mo ang apoy, bulong ni Jacob. Ang kanyang mga matay naglalakbay sa bawat hubog ng katawan ni Kara. Hindi bilang isang kuya, kundi bilang isang lalaking nagugutom. Iniisip mo ba na sa pamamagitan ng pagpapakita ng balat ay mapapaamo mo ako na makukuha mong pirma ko gamit ang katawan mo? Sampal. Mabilis ang kamay ni Kara ngunit mas mabilis ang reflexes ni Jacob. Nasalo nito ang kanyang pulsuhan bago pa man dumapong palad niya sa pisngi nito. Sa isang iglap, binaligtad ni Jacob ang posisyon nila. Ang kanyang malalapad na palad ay nakadiin sa puno. Sa magkabilang gilid ng ulo ni Kara, kinukulong ang dalaga. Wala kang karapatang bastusin ako, bulyaw ni Kara. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Bastos? Pinapaalala ko lang sa'yo kung nasan ka, tugon ni Jacob. Ang farm na ito'y puno ng mga lalaking matagal nang hindi nakakakita ng babaeng kasing ganda mo. At ako? Ako ang kailangan sumalo ng lahat ng bastos na tingin na ibinabato nila sa'yo. Dahil sa suot mo, akin ang responsibilidad na protektahan ka kahit pa mula sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Kailangan mo, gate ni Jacob. Nilapit niyang kanyang mukha sa tenga ni Kara, sapat para maramdaman ng dalaga ang paglabas-masok ng mainit nitong hininga. Dahil kung hindi ko sila mapipigilan, baka ako mismong unang gumawa ng iniisip nila. Nanigas si Kara. Ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan ay hindi na maikakaila. Ang galit na kanina ay nag-aapoy ay tila unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na pagnanasa. Tumingala siya at sinalubong ang tingin ni Jacob. Doon nakita niya ang lamat sa maskara ng lalaki. Hindi lang galit ang naroon kundi paghihirap. Bakit, Jacob? Bulong ni Kara. Bakit kailangan ganito? Kung galit ka sa akin, bakit hindi mo na lang ako paalisin? Dahil hindi ko kaya, pag-amin ni Jacob. Ang kanyang boses ay tila isang sugat na bumukas. 10 taon kitang hinihintay na bumalik, Kara. 10 taon ako nagpakahirap para lang may batatnan ka pa ring villa. At ngayon nandito ka na. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Sa isang marahas ngunit mapusok na galaw, dinikit ni Jacob ang kanyang noo sa noo ni Kara. Ramdam na ramdam nilang mabilis na tibok ng puso ng isa't isa. Akala ni Kara ay hahalikan siya nito at sa kauna-unahang pagkakataon handa siyang tumugon. Ngunit biglang kumalas si Jacob at tumalikod. Bumalik ka na sa sasakyan. Tatapusin ko lang ang pakikipag-usap sa foreman. At bukas, isuot mong maong na ipinahanda ko. Iniwan si Kara na nakasandal pa rin sa puno. Hinihingal at litong-lito. Ang puot na itinanim niya sa loob ng 10 taon ay tila unti-unting tinutupok ng isang apoy na mas matindi pa sa sikat ng araw. Ang apoy ng isang pag-ibig na pilit niyang itinatanggi. Ang gabi ay balot ng katahimikan maliban sa huni ng mga kuliglig na tila nananubok sa bawat kilos ni Kara. Habang mahimbing ang tulog ng buong villa o habang nagpapakiramdam ang lalaki sa kabilang silid ay dahan-dahang binuksan ni Kara ang lumang cabinet sa dulo ng pasilyo. Ito ang bodega ng mga gamit na hindi na naitapon. Ang himpilan ng mga alaalang pilit ibinaon. Isang lumang kahon na gawa sa narang kumuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mga kupas sa tela at lumang larawan, nahanap ng isang kulay ubing notebook, ang diary ni Mildred. Ang kanyang ina, nanginginig ang mga daliri ni Kara habang binubuksan ng pahina. Ang bawat salita ay tinig ng kanyang ina na nagmumula sa kabilang buhay hanggang sa marating niya ang huling mga buwan bago siya lumaya 10 taon nang nakakaraan. Hindi ko na kayang itago ang sakit. Ang kanser ay unti-unti nang kinakain ng aking lakas. Ayaw ko malaman ni Kara. Ayaw ko makita niya ako nangihina. Si Jacob lang ang nakakaalam. Siya ang aking sandigan sa tuwing hindi ko na kayang tumayo dahil sa hapdi ng mga gamot. Napakabuti ng batang ito. Tinitiis niya ang galit ng anak ko para lang mapangalagaan ang aking dangal. Napasinghap si Kara. Binitawan niya ang diary sa sahig. Ang kanyang paningin ay lumabo.
dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang gabing yon, ang gabing nakita niya silang magkayakap. Nandyan ka pala. Mabilis na lumingon si Kara. Nakatayo si Jacob sa pintuan ng storage room. Ang ani nito ay mahaba at nagbabanta. Nakasuot lamang ito ng pajama pants. Lantad ang matitigas na panday ng kanyang katawan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng emergency light. Ano yan? Tanong ni Jacob. Ang boses ay seryoso at malamig. Bakit hindi mo sinabi? Pausa tanong ni Kara habang tinuturo ang diary. Bakit hinayaan mong isipin ko na may relasyon kayo ni Mama? Bakit hinayaan mong kamuhian kita ng 10 taon? Dahan-dahang lumapit si Jacob. Ang bawat takbang nito ay tila pag-ipit sa hininga ni Kara. Pinulot ni Jacob ang diary at tinitigan ng sulat kamay ni Mildred bago muling tumingin sa dalaga. Dahil yun ang bilin niya, Kara, mapait na sagot ni Jacob. Ayaw niyang kaawaan mo siya. Mas gusto niya na magalit ka sa akin kaysa makita mo siyang unti-unting namamatay. At ikaw, masyado kang mabilis humusga. Pinaalis ako ni Papa dahil sa'yo. Sinampal niya ako dahil sa'yo, sigaw ni Kara. Ang mga luhay tuluyan ng umagos. Sinira mong buhay ko. Sa isang maras na galaw, hinawakan ni Jacob ang magkabilang balikat ni Kara at sinandal siya sa mga lumang kahon. Ako ang sumira? Kara, ako ang sinalo ng galit ng tatay mo nung malamang may sakit si Mildred. Ako ang kumuha ng lahat ng sisi para lang manatiling buo ang tingin mo sa pamilya mo. Pero anong ginawa mo? Tumakas ka. Iniwan mo kami. Dahil masakit, Jacob. Masakit na makita ang lalaking gusto ko ay nasa bisig ng nanay ko. Natigilan ng buong mundo sa pag-amin na yon. Ang mga salitang 10 taon nang nakabaon sa puso ni Kara ay kumuwala na parang baha. Ang galit niya hindi lang dahil sa moralidad. Ito ay dahil sa selos na nakaugat sa isang batang pag-ibig na hindi niya maipaliwanag noon. Nalalaki ang mga mata ni Jacob. Ang pagkagulat ay unti-unting napalitan ni isang mapanganib na ninga sa kanyang paningin. Nilapit niyang kanyang muka. Ang kanilang mga labi ay halos magdampi na. Anong sinabi mo? Bulong ni Jacob. Ang boses ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Gusto kita, ulit ni Kara sa pagitan ng hikbi. Kinamuhian kita dahil hindi ko matanggap na mas pinili mo siya kaysa sa akin. Kahit na bilang kapatid. Kahit na bilang kaibigan. Hindi na pinatapos si Jacob ang susunod na sasabihin ni Kara. Sinakop nitong kanyang mga labi sa isang halik na puno ng pait, pangungulil at matagal ng kinikimkim na pagnanasa. Hindi ito banayat, ito ay isang digmaan ng mga damdaming 10 taon nang nabilanggo. Naramdaman ni Kara ang lakas ng mga bisig ni Jacob na humapit sa kanyang bewang, tila ayaw na siyang pakawalan kailanman. Ang lasa ng luhang humalo sa kanilang halik ay naging simbolo ng pagsuko. Sa gitna ng alikabok at mga lumang alaala, ang puot ay tuluyan na naging apoy. Ang halik na yon ay hindi pag-ibig, ito ay isang pagsabog. Ito ang dulo ng 10 taong pananahimik at ang simula ng isang gulo na walang sino man sa kanilang handang harapin. Nang sa wakas ay humiwalay ang mga labi ni Jacob sa kanya, kapwa sila hinihingal. Ang mga matay na nininga sa gitna ng madilim na bodega. Ngayon, alam mo na, boses ni Jacob, pausatila ng gagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Alam mo na hindi lang ikaw ang nagdusa sa loob ng 10 taon, Kara. Hindi makapagsalita si Kara, ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin mula sa init ng pagdampi ng kanilang mga balat. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang pinting ng puso na tila gustong kumuwala sa kanyang tadyang. Bakit, Jacob? Sa wakas ay naiusal niya. Kung totoo ang lahat ng ito, bakit kailangan maging ganito kalupit ang testamento? Bakit kailangan ariin mo ang lahat? Humakbang pabalik si Jacob. Ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng pagiging matigas. Dahil kung hindi ko gagawin yon, matagal nang naisanla ng papa mo. Ang villain na ito bago siya mamatay. Dahil sa sugal at depression. Binili ko ang lahat ng utang nila. Iniligtas ko ang pangalang Salcedo para sa'yo. Pero kailangan mong matutunan ng lahat ng bagay ay may presyo. At ang presyo ay ang kalayaan ko, ang pagiging sunod-sunuran sa'yo. Ang presyo ay ang pananatili mo sa tabi ko. Biglang sigaw ni Jacob. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hinawakan niya magkabilang pisngi ni Kara. Ang kanyang mga hilalaki ay pinari sa mga luwang hindi tumitigil sa pag-agos.
Isipin mo ba kung gaano kahirap panoorin ka lumaki mula sa malayo? Ang malaman na kinamuhian mo ko habang bawat sentimong kinikita ko ay nilalaan ko para maibalik sa iyong buhay na nararapat sa'yo. Natigilan si Kara. Ang lahat ng galit na ikinanim niya ay tila unti-unting nalalagas. Ang lalaking itinuring niyang kaaway ay siya palang lihim na nagpoprotekta sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na kalabog mula sa labas ng villa ang bumasag sa kanilang sandali. Kasunod nun ang sunod-sunod na tahol ng mga aso at ang pag-alarma ng seguridad. Manatili ka dito, huwag kang lalabas. Utos ni Jacob. Ang kanyang aura ay mabilis na nagbago mula sa mapusok na mangingibig patungo sa isang mapanganib na tigre. Jacob, ano yon? Kinakabahang tanong ni Kara. Ang mga taong nag-aabang sa pagbagsak ko. Maikling sagot ni Jacob bago mabilis na lumabas ang storage room. Hindi nakinig si Kara. Sinundan niya si Jacob hanggang sa balkonahe. Sa ibaba sa gitna ng malawak na hardin, nakita niyang ilang anino ng mga lalaking may dalang mga sulo at kagamitan sa pag-aaklas. Namukhaan niyang isa sa kanila, si Rodel, ang dating foreman na tinanggal ni Jacob dahil sa pagnanakaw ng pondo. Ilabas niyo ang peking tagapagmana, sigaw ni Rodel. Ibalik niyo ang villa sa amin. Alam naming wala dito si Kara at ninakaw mo lang ang pirma niya. Lalabas sana si Kara para magpakita, ngunit mabilis siyang hinila ni Jacob papasok at isinandal sa pader. Ang kanyang katawan ay ginawang tami para sa dalaga. Sabi ko, huwag kang lalabas, asik ni Jacob. Kailangan nilang malaman na nandito ako, na totoo ang lahat. Hindi mo naintindihan, Kara, seryosong sabi ni Jacob. Ang mga mata ay nakapako sa kanya. Hindi lang vilang gusto nila. Gusto nilang gulo at sa oras na makita kanilang kasama ko, ikaw ang gagamitin nila para pabagsakin ako. Handa ka bang itaya ang buhay mo para sa isang pamanang akala mo ay kinamuhian mo? Tinitigan ni Kara ang mga mata ni Jacob. Sa gitna ng panganib sa labas, doon ay napagtanto niyang katotohanan. Hindi nang vilang mahalaga sa kanya. Ang mas mahalaga ay ang lalaking kasalukuyang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Ang lalaking handang mamatay para lang manatili siyang ligtas. Kung mamamatay tayo dito, Jacob. Bulong ni Kara. Ang kanyang kamay ay humaplos sa batok ng lalaki. Gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Isang tipid ng ngiti ang sumilay kay Jacob bago niya hinalikan si Kara sa noo. Hindi tayo mamamatay dahil hindi ko nakukuha ang tunay kong inheritance. At ikaw yan, Kara? Ang sigawan sa labas ay mas lalong tumindi kasabay ng tunog na nababasag na salamin mula sa ibaba. Isang batong tumama sa bintana ng library. Nagdulot ng pag-ulan ng kristal sa sahig na Nara. Hindi na ito simpleng protesta. Ito ay isang paglusob na binalot ng galit at inggit. Jacob, anong gagawin natin? Garalgal ang boses ni Kara. Mahigpit siyang nakakapit sa braso ng lalaki. Nararamdaman ng bawat pag-ikting ng mga kalamnan nito. Tumawag na ako ng backup sa kabilang baryo pero aabutin sila ng 15 minuto. Kailangan nating pigilan si Rodel bago nila masunog ang main gate. Mabilis sa utos ni Jacob. Kinuha niya isang baril mula sa drawer ng kanyang lamesa. Isang bagay na nagpatangkad sa takot ni Kara. Dito ka lang, ilak mo ang pinto. Huwag kang magbubukas ng kahit kanino maliban sa akin. Hindi, sasama ako. Giit ni Kara. Ako ang Salcedo dito, Jacob. Ako ang kailangan nilang makita para tumigil ang kaguluhan na to. Kung makikita nilang buhay ako at hindi mo ako bihag, mawawalan sila ng dahilan para lumaban. Sandali nag-aalinlangan si Jacob. Tinitigan niya si Kara. Ang dalagang dati tila babasaging porselana, pero ngayon ay may apoy na sa mga mata. Mapanganib, Kara. Baka masaktan ka. Mas masasaktan ako kung may mangyayaring masama sa'yo nang dahil sa akin. Tumango si Jacob at hinila si Kara patungo sa main balcony. Paglabas nilang init na mga sulo ay sumalubong sa kanila. Sa ibaba ay halos 20 kalalakihan ang nakatayo. Pinamumunuan ni Rodel na may hawak na itak. Rodel, itigil niyo to, ang sigaw ni Kara na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Natahimik ang lahat. Ang mga sulo ay nanatiling nakataas habang ang mga mata ng mga taga-baryo ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa tabi ni Jacob. Senyorita Kara, gulat na sambit ni Rodel. Akala namin ay pinatay ka na o tinago na lalaking yan para makuha ang lupa. Nandito ako sa sarili kong desisyon, diretsong sagot ni Kara. Walang nagnakaw ng mana ko. Si Jacob ang nag-alaga sa villa dahil wala ako. Lahat ng naririnig ninyo ay kasinungalingan ni Rodel para lamang makuha ang kontrol sa farm.
Huwag kayong maniwala sa kanya, hiyaw ni Rodel. Pilit na binabawi ang atensyon ng mga tao. Nilason na ng lalaki niya ng isip ni Senyorita. Tingnan nyo, magkayakap pa sila. Nilalaswa niyang dangal ng mga salsedo. Isang malakas sa putok sa hangin na nagpatahimik sa lahat. Itinaas ni Jacob ang kanyang baril. Ang mukha ay parang bakal sa tigas. Ang susunod na bala ay hindi na sa langit tatama, Rodel. Umalis kayo sa lupaing ito habang binibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay. Sa gitna ng tensyon, isang lalaki mula sa likuran ni Rodel ang naghagis ng isang bote na may apoy. Isang Molotov cocktail. Tumama to sa kortina ng balkon ng kinalalagyan nila Kara. Kara, dapa! Sigaw ni Jacob. Naramdaman ni Kara ang bigat ng katawan ni Jacob nang itumba siya nito sa sahig para protektahan sa pagsabog ng apoy. Ang usok ay mabilis sa kumalat. Narinig ni Kara ang mga yabag ng mga taong pilit na umaakyat sa balkonahe. Sa gitna ng kalituhan, naramdaman ni Kara ang isang kamay na humila sa kanyang paa. Nandito ang senyorita. Kunin siya, sigaw ng isang tauhan ni Rodel. Bitawan mo siya, ungol ni Jacob. Kahit nasusugatan ng braso, dahil sa nagbabagang kahoy, nagawa ni Jacob na sipain ang lalaki pababa ng balkonahe. Binuhat niya si Kara na parang isang sako at mabilis na tumakbo papasok sa nasusunog na silid. Jacob, ang apoy! Hirap na sabi ni Kara. Dahil sa usok, huminga ka ng malalim, Kara. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Jacob. Pumasok sila sa connecting door patungo sa silid ni Jacob. Ang pintong dati kinatatakutan ni Kara. Dito ang hangin ay mas malinis pa. Sinandal ni Jacob si Kara sa pader at mabilis na tiningnan ng kalagayan. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Bakas ang matinding pag-aalala sa boses ng lalaki. Umiling si Kara. Ngunit nung makita niyang braso ni Jacob na may bakas ng sunog at dugo, hindi niya napigilang mapahagulhol. Bakit? Bakit lagi mo na lang ako nililigtas? Kahit na napakasama ako sa'yo. Hinawakan ni Jacob ang kanyang mukha. Ang mga mata nito'y punong-puno ng pag-ibig na 10 taon nitong ikinubli. Dahil ikaw ang buhay ko, Kara. Hindi mo ba naiintindihan? Wala akong pakialam sa villa, sa lupa o sa pera. Lahat ng ito'y ginawa ko para may balikan ka. At ngayong nandito ka na, hindi ko hayaang maagaw ka ulit ng kahit na sino, kahit pa ng kamatayan. Sa labas narinig ng mga sirena ng pulis, ngunit sa loob ng silid na yon, sa gitna ng amoy na usok at panganib, isa lang ang naramdaman ni Kara, ang kaligtasan sa piling ng lalaking dati itinuring niyang kaaway. Ang amoy ng usok ay nanunuot pa rin sa bawat sulok ng Villa de Salcedo. Ngunit ang kaguluhan sa labas ay napalitan na ng asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Nadakip na si Rodel at ang kanyang mga kasama. Ngunit para kay Kara, ang tunay na digmaan ay ang nagaganap sa loob ng silid ni Jacob. Huwag kang malikot, Jacob. Masasaktan ka lalo. Malambot ngunit may otoridad na utos ni Kara. Nakaupo si Jacob sa gilid ng kanyang kama. Hubad ang pang-itaas. Ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana nagbibigay diin sa kanyang matitigas na masa na ngayon ay may mga bakas ng uling at isang mahabang lapno sa kanyang kaliwang braso mula sa apoy kanina. Hawak ni Karang isang tray ng first aid kit. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig habang nililinis ang sugat na lalaki. Maliit na bagay lang ito, Kara. Sanay na ako sa sakit. Sagot ni Jacob, ang boses ay mababa at paos. Pero hindi ako sanay na makita ka nasasaktan ng dahil sa akin. Bulong ni Kara. Dahan-dahan niya dinampi ang bulak na may gamot. Napasinghap si Jacob at napakabit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay bumabakat sa tindi ng hapdi. Sa kabila ng sakit, hindi niya inalis ang tingin sa mukha ni Kara. Pinagmasdan niya ang bawat kurba ng mga mata ng dalaga, ang bawat kagat nito sa kanyang labi sa pag-aalala. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Jacob. Ang alin? Ang gamutin ka? Ang pag-aalaga sa akin pagkatapos ng lahat ng galit na ibinato mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Bakit tila biglang nagbagong ihip ng hangin? Itinigil ni Kara ang kanyang ginagawa. Tumingala siya at sinalubong ang malalim na tingin ni Jacob. Dahil nabasa ko na ang diary ni Mama, dahil nakita kong paano mo ko ipinagtanggol sa harap ng mga tauhan ni Rodel, at dahil huminga siya ng malalim, pilit na kumukuha ng lakas ng loob. Dahil na-realize ko na ang tanging dahilan kung bakit ako galit na galit sa iyo noon pa man,
ay dahil natatakot ako. Natatakot sa ano? Natatakot na baka totoong nararamdaman ko, na baka kahit na anong gawin kong paglayo sa'yo, sa'yo pa rin ang bagsak ko. Sa isang iglap, binatawan ni Jacob ang pagkakahawak sa kama at hinawakan ng kamay ni Kara na may hawak na gasa. Hinila niyang dalaga palapis sa kanya hanggang sa tumayo ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang distansya nila'y naglaho. Ang init ng katawan ni Jacob ay tila tumatago sa manipis na damit ni Kara. 10 taon, Kara. Bulong ni Jacob, ang kanyang mga kamay ay gumapang paakyat sa bewang ng dalaga. 10 taon na akong natulog sa silid na ito, nakatabi ng silid mo. Iniisip kong kailan ka babalik. Bawat gabi, tinititigan kong connecting door na yan. Umaasa na balang araw ay ikaw ang magbubukas niyan para sa akin. Jacob, hindi mo alam kung gaano kahirap ang magpanggap na wala akong pakialam sa'yo. Pagpapatuloy ni Jacob, ang kanyang boses ay puno ng pagnanas at paghihirap. Ang tratuhin kang parang estranghero, habang ang gusto ko lang ay angkinin ka at ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi na nakasagot si Kara. Dahil sa bigat ng emosyong bumabalot sa kanila, ibinaba niyang gamot sa tray at dahan-dahang sinandal ang kanyang noo sa balikat ni Jacob. Nandito na ako, Jacob. Hindi na ako aalis. Itinaas ni Jacob ang baba ni Kara, pinilitong tumingin sa kanya. Doon sa ilalim ng mga talat sa gitna ng mga labi na nagdaang gulo, ay wala ng puwang ang pag-aalinlangan. Inilapat ni Jacob ang kanyang mga labi sa labi ni Kara. Hindi na marahas, hindi na puno ng galit kundi isang halik na nangangako ng katapatan at pag-aalaga. Ang bawat haplos ni Jacob ay tila nagbubura sa pait na nakaraan. Sa gabing yun, sa loob ng silid na naging saksi sa kanilang mga lihim na pighati, muling nabuo ang isang pusong matagal nang nagkawatak-watak. Ngunit habang nalulunod sila sa bisig ng isa't isa, alam nila na may isang malaking hamon pa silang kailangang harapin. Ang pagtanggap na lahat ng ampon at ang tagapagmana ay nag-iibigan sa gitna ng iskandalo. Ang katahimikan sa Villa de Salcedo. Pagkatapos ng paglusob ay isang mapalinlang na kapayapaan. Habang ang lahat ay abala sa pagliligpit, ang mga labi ng kaguluhan. Isang mas madilim na planong unti-unting nabubuo sa labas ng bakuran. Sa loob ng silid ni Jacob, ramdam pa rin ni Kara ang init ng mga labi ng lalaki. Ngunit ang sandali, ng kanilang pagsuyo'y naantala ng tumunog ang telepono ni Jacob. Sa bawat segundong nakikinig ito, nakikita ni Kara ang unti-unting pagdidilim ng mukha ng lalaki. Anong problema? Kuryosong tanong ni Kara nang ibaba ni Jacob ang telepono. Hindi lang si Rodel ang nasa likod nito. Seryosong sagot ni Jacob habang mabilis na isinusuot ang kanyang itim na polo. Ang bangko, may naghahain ng petisyon para i-freeze ang lahat ng account ng Villa de Salcedo at ang nag-iisang tao na may sapat na impormasyon para gawin yon ay ang mismong taong pinagkatiwalaan ni Papa. Sino? Si Atty. Vergel. Nalaki ang mga mata ni Kara. Si Atty. Vergel ang naging abogado ng kanilang pamilya mula pa noong bata siya. Siya ang humawak ng testamento at ang nag-ayos ng lahat ng papeles ni Jacob. Bakit niya gagawin yon? Dahil matagal niya nang gustong mabili ang lupain sa likod ng farm para sa isang malaking resort project. At alam niyang habang ako may hawak ng titulo, hindi ko inibebenta. Paliwanag ni Jacob. Ang mga matay naniningkit sa galit. Ginamit niya si Rodel para gumawa ng gulo habang siya naman ay kumikilos sa batas para pilahin ako financially. Bago pa man makasagot si Kara, nakarinig sila ng tunog na paparating ng mga sasakyan. Ngunit hindi ito pulis, ito ay mga itim na SUV na huminto sa harap mismo ng mansyon. Lumabas mula sa isang mga sasakyan si Atty. Vergel na may hawak ng mga papeles at may kasamang mga armadong lalaki na naka-uniform ng private security. Jacob, Kara, lumabas kayo, sigaw ni Atty. Vergel mula sa ibaba. Mabilis na bumaba ang dalawa. Pagdating nila sa sala, sinalubong sila ng nakakalokong ngiti ng abogado. Ano tong kalokohan na ito, attorney? Matigas na tanong ni Jacob habang pilit na nilalagay si Kara sa kanyang likuran. Wala itong personal, Jacob. Business lang, sabi ni Vergel habang winawagayway ang isang dokumento. May nakita kaming anomalya sa paglilipat ng titulo. Ayon sa investigasyon, ang pirma ni Doña Mildred sa testamento ay questionable. Bilang legal counsel, may kapangyarihan akong i-sequester ang property habang sinasagawa ang forensic audit. Kailangan niyang lisanin ng villa. Ngayon din. Magnanakaw ka, sigaw ni Kara. Hindi na mapigilan ang sarili.
Nakita kong pirma ni Mama. Alam kong totoo ang testamentong yon. O Kara, ang batang Kara. Tinitigan siya ni Verhel na may halong pangungutya. Masyado kang emosyonal. Bakit hindi mo na lang pirmahan ang waiver na to? Ibibigay ko sa iyo ang 50 milyong piso at maaari ka nang bumalik sa Maynila. Hayaan mo ng ampon na ito na mabulok sa kulungan dahil sa falsification of documents. Naramdaman ni Kara ang pag-ikting ng katawan ni Jacob. Alam niyang sa isang maling galaw, mauwi ito sa danak ng pagdugo. Ang mga armadong lalaki ni Verhel ay handang bumunot ng baril sa isang utos lang. Hindi ko tatalikuran si Jacob, banta ni Kara. Ang kanyang boses ay hindi nangangatog at hindi ko ibebentang villa sa isang katulad mong traidor. Ganun ba? Lumapit si Verhel, ang kanyang mukha ay naging parang si isang demonyo. Kung ayaw niyo sa madaling paraan, dadaanin natin sa mahirap. Jacob, may warrant of arrest na ilalabas laban sa'yo. Bukas ng umaga, mas mabuti pang sumuko ka na ngayon bago pa aksidenteng masaktan ang mahal mong si Kara sa gulo na mangyayari dito. Sa gitna ng tensyon, hinawakan ni Jacob ang kamay ni Kara ng mahigpit, isang hawak na nagsasabing hindi siya bibitiw. Subukan mo siyang saktan, Verhel. Bulong ni Jacob, ang boses ay parang galing sa hukay. At sisiguraduhin kung wala ka ng abugas siya, ubuhay na babalikan. Nagkaroon ng matinding standoff sa loob ng sala. Ang hangin ay punong-puno ng panganib. Ngunit sa likod ng galit ni Kara, may isang plano siyang naisip. Isang bagay na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang vault sa library na tanging fingerprint niya at ng kanyang ina ang nakakapagbukas. Doon nakatagong original na video recording ng pagpirma ni Mildred sa testamento. Kailangan niyang makapunta sa library nang hindi napapansin ni Verhel. Pero paano kung bawat kilos nila binabantayan ng mga baril? Ang tensyon sa loob ng malawak na sala ng Villa de Salcedo ay tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit. Isang pitik na lang ay mapuputol na ito at magdudulot ng matinding pinsala. Nakatutok ang mga mata ng mga armadong tauhan ni Attorney Verhel kina Jacob at Kara, habang ang abogado ay mayabang na naglalakad sa gitna, tila isang hari-isa, isang kahariang hindi naman sa kanya. Ano na, Jacob? Mas pinipili mo ba na mabulok sa kulungan kasamang mga pangarap mo para sa babaeng yan? Pangungutya ni Verhel. Ibigay mo na sa akin ang mga susi ng vault at ang titulo. At baka payagan ko pa kayong makaalis ng buo ang mga buto. Hinawakan ni Jacob ang balikat ni Kara, ramdam ang panginginig ng dalaga. Ngunit hindi itong panginginig ng takot, ito'y panginginig ng pagpipigil ng galit. Sa isang mabilis sa sulyap, nagkaintindihan ng dalawa, isang mensaheng ipinasa sa pamagitan ng mga mata. Gagawa ko ng paraan, magtiwala ka. Attorney, pag-isipan na muna natin ito, biglang sabi ni Jacob. Ang boses ay sadyang ginawang mahina, tila sumusuko na. Hayaan mo lang akong makausap si Kara sa library. Doon nakatagong gusto mo. Gusto ko lang siguraduhin na hindi siya madadamay sa oras na ibibigay kong lahat. Tumawa na mapakla si Verhel. Ang library? Sige, pero wag niyong subukan na maging bayani. May mga tao ako sa bawat pinto. Pumasok ang dalawa sa library at mabilis ay sinara ang pinto. Agad na dinaluhong ni Kara ang isang painting ng kanyang ina na nakasabit sa gitna ng dingding. Sa likod nito ay isang modernong biometrics vault na ipinalagay ni Mildred bago ito pumanaw. Jacob, kailangan mo siyang libangin sa labas. Bulong ni Kara habang nilalapat ang kanyang hintuturo sa scanner. Nandito ang video recording ng pagpirma ni Mama. Sinabi niya sa akin noon na itong huli kong alas kung sakaling may magtangkang umagaw sa villa. Bilisan mo, Kara, wika ni Jacob. Hinawakan niyang mukha ng dalaga at mabilis itong hinalikan sa noo. Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Haharapin ko sila. Jacob, wag. Marami sila. Hindi nila ako kayang tapatan sa sarili kong teritoryo. May kislap ng panganib sa mga mata ni Jacob bago siya umalis muli sa library upang harapin ang mga armadong lalaki. Sa loob, narinig ni Kara ang malakas na pagkalabog at ang sigawan sa labas. Mukhang nagsimula ng pisikal na komprontasyon. Sa wakas, bumukas ang vault. Kinuha ni Kara ang isang maliit na silver na USB at original na copy ng titulo na may selyo ng korte. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ang pinto ng library ay marahas na bubukas. Hindi si Jacob ang pumasok kundi si Attorney Verhel. May hawak na baril at bakas ang galit sa mukha. Akala mo ba itanga ako, Kara? Hingal na sabi ng abogado. Ibigay mo sa akin ang hawak mo. Hindi, attorney. Tapos ng paluloko mo, sigaw ni Kara.
pilit na tinatagong USB sa likod niya. Lalapit sana ang abogado na biglang may humaplot sa kanyang mula sa likuran. Si Jacob, duguan ng puting polo nito at may mga pasa sa muka, pero ang bagsik ng kanyang galaw ay hindi nagmaliw. Nagpambunong dalawa sa sahig, ang baril ay tumalsik sa ilalim ng isang malaking istante ng libro. "Takbo, Kara! Tumawag ka ng pulis! Ipadala mo ang video sa media!" Sigaw ni Jacob habang sinasakal ang abogado. Ngunit hindi iniwan ni Kara si Jacob. Nakita niyang dinukot ni Verhel ang isang balisong mula sa bulsa nito. "Jacob, may kutsilyo siya!" Sa isang mabilis na reflex, kinuha ni Kara ang isang mabigat na estatwang tanso mula sa lamesa at buong lakas na inihampas ito sa braso ni Verhel. Binitawan ng abogadong kutsilyo at napasigaw sa sakit. Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Jacob upang tuluyang mapatumba ang traidor na abogado sa pamamagitan ng isang malakas na suntok sa panga. Hinihingal na napaupo si Jacob sa sahig habang si Kara kagad na lumapit at niyakap siya ng mahigpit. "Sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas." Mahinang biro ni Jacob habang pilit nang ngumiti sa kabila ng dugo sa kanyang labi. "At kailan ba ako naging masunurin sa'yo? Jacob de la Cuesta," sagot ni Kara. Umiiyak pero nakangiti na rin. Sa labas, narinig ng pagdating ng mga tunay na otoridad. Hawak-hawak ang ebidensya. Alam ni Kara na sa wakas ang anino na nakaraan ay tuluyan ng mapaparam. Ang Villa de Salcedo ay mananatili sa kanila at sa pagkakataong ito, wala nang lihim na makakapagpahiwalay sa kanila. Ang gabi ay tila bumabawi sa init na nagdaang kaguluhan. Matapos madala ng mga otoridad, si Atty. Verhel at ang kanyang mga bayarang tauhan, ang Villa de Salcedo ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ang katahimikan ng takot, kundi ng isang paghihintay. Nasa loob ng library sina Kara at Jacob. Ang silid ay amoy lumang papel at bahid na nagdaang bakbakan. Nakaupo sila sa harap ng laptop ni Jacob. Ang USB drive ay nakasaksak na. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang mga daliri ni Jacob ay mahigpit na nakakulong sa mga daliri ni Kara. Tila doon kumukuha ng lakas. "Handa ka na ba?" Mahinang tanong ni Jacob. Ang kanyang mukha ay may mga band-aid at pasa, pero ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa dalaga. Tumango si Kara, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong kumuwala sa kanyang dibdib. Pinindot ni Jacob ang play. Lumitaw sa screen ang mukha ni Doña Mildred. Payat na ito, maputla at halatang hapo mula sa sakit na cancer. Pero ang kanyang mga mata ay nanatiling maliwanag at puno ng pagmamahal. Nakaupo siya mismo upo ang kinalalagyan nila ngayon. "Kara, anak ko," panimula ng video. Ang boses ni Mildred ay nangangatog pero buo ang bawat salita. "Kung pinapanood mo ito, marahil ay galit ka pa rin sa akin. Marahil ay iniisip mo pa rin ang nakita mo noong gabi bago ka umalis. Anak, patawarin mo ako kung naging mahina ako." Humigpit ang kapit ni Kara sa kamay ni Jacob. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak sa kanyang mga pisngi. "Ang yakap na nakita mo, si Jacob ang nagligtas sa akin nung gabing yon mula sa pagtatangkang wakasan ng sarili kong buhay. Dahil sa sobrang sakit ng aking karamdaman, siya ang naging anghel ko sa gitna ng impyerno. Pinilit ko siyang wag sabihin sa'yo dahil ayaw ko makita mo kung unti-unting naglalaho. Gusto ko ang maalala mo ay ang malakas at masayang ina." Napahikbi si Kara. Ang 10 taon ng puot ay tila mga yelong natutunaw sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Tumingin siya kay Jacob na ngayon ay nakayuko. Ang mga balikat ay bahagyang nayayanig. Si Jacob ay hindi nagnakaw ng anuman, Kara. Pagpapatuloy ni Mildred sa video. Sa katunayan, siyang nagbigay ng lahat. Ang pera niya mula sa sariling pagsusumikap ang nagbayad sa mga utang ng papa mo. Ginawa kong testamentang ito, hindi para saktan ka, kundi para pilitin kang bumalik sa piling ng lalaking tanging nagmamahal sa'yo ng totoo. Jacob, alagaan mong anak ko. Kara, buksan mong isip mo at ang puso mo. Ang villa ay hindi lang lupa't bato, ito ay simbolo ng pag-ibig na nagpareha. Namatay ang screen, nanatiling nakatulala si Kara. Ang kanyang buong pagkatao ay tila niyanig ng isang malakas na lindol. Ang lahat ng akala niya ay baliktad. Ang kontrabida sa kanyang buhay ay siya palang bayani na tahimik na nagsasakripisyo. "Bakit, Jacob?" garalgal na tanong ni Kara. "Bakit hinayaan mo na isipin ko na masama ka? Bakit mo tinisan lahat ng mura at sampal ko?" Humarap sa kanya si Jacob. Hinawakan niya magkabilang pisngi ni Kara at pinahid ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. "Dahil mas madaling kamuhian mo ako kaysa makita kitang nagdurusa sa katotohanang may sakit ang mama mo.
At dahil sapat na sa akin na nandito ka na ulit, kahit nagalit ka, basta't nasa abot tanaw kita, ayos na ako. Napakabobo mo, bulong ni Kara, pero bago pa makasagot si Jacob ay sinakop na ni Kara ang mga labi nito sa isang halik na puno ng pagsisisi, pagpapatawad at nag-aapoy na pagnanasa. Hindi na ito halik ng pagsubok, ito ay halik ng pag-angkin. Naramdaman ni Kara ang pagtugon ni Jacob, marahas, gutom at tila binubuhos ang 10 taon ng pagtitiis. Binuhat ni Jacob si Kara at inupo sa ibabaw ng lamesa ng library. Ang mga dokumento at libro ay nagliparan sa sahig pero wala silang pakialam. Sa gitna ng silid na naging saksi sa kanilang pait, isang bagong kabanata ng init at pag-ibig ang isinusulat. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsuyo, alam ni Kara na kailangan pa niyang bawiin ang lahat na nawala sa kanila at gagawin niya yon sa tabi ni Jacob bilang patunay na reyna ng Villa de Salcedo. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana ng Villa de Salcedo ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw. Ngunit ang atmosfera sa loob ay nanatiling seryoso. Matapos ang gabi ng pag-amin at pag-iisa ni Kara at Jacob, dumating na ang oras para sa huling hakbang ng kanilang pagbawi. Hindi na si Karang mahina at emosyonal na babaeng umalis 10 taon na nakakaraan. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, naroon ang bagsik ni isang tunay na Salcedo. Narito ng mga abogado mula sa lungsod Jacob. Anunsyo ni Kara habang pumapasok sa dining area. Nadata niya si Jacob na kausap ang ilang tauhan ng farm sa labas. Kahit na may mga pasapat ito sa buka, ang otoridad na taglay nito hindi matatawaran. Nang makita siya ni Jacob, lumambot ang ekspresyon ng mga mata nito, isang pagbabagong para lamang sa kanya. Handa ka na ba? Tanong ni Jacob, ang boses ay mababa at puno ng suporta. Higit pa sa handa, sagot ni Kara. Nagtipon sila sa sala, kasamang bagong legal team na kinuha ni Kara. Ang pakay, ang tuluyang pagpapabagsak kay Attorney Verhel at ang paglilinis ng pangalan ni Jacob sa lahat ng kasong isinampa ng traidor na abogado. Ipinakita ni Kara ang USB drive at ang mga dokumentong nakuha nila mula sa vault. Sa ebidensyang ito, hindi lang natin mapapatunayan na lehitimong testamento, paliwanag ng head lawyer. Maaari din nating sampahan ng plunder, falsification at attempted murder si Verhel. Pero kailangan nating mag-ingat. May mga koneksyon siya sa probinsya. Wala akong pakialam sa mga koneksyon niya, matigas na sabi ni Kara. Ginamit niyang pamilya ko. Pinaglaruan niyang buhay ni Jacob. Sisiguraduhin kung wala siyang babalikang karera o dangal pagkatapos ito. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, naramdaman ni Kara ang kamay ni Jacob na humawak sa ilalim ng mesa. Pinisil itong kanyang palad, isang paalala na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang tensyon ay muling umakyat nang makatanggap sila ng balita mula sa presinto. Si Rodel, ang dating foreman, ay nagpakamatay daw sa loob ng selda. Ngunit bago ito nangyari ay may iniwan itong liham na nagsasangkot pa sa ilang opisyal ng munisipyo na kasabwat ni Verhel. Isang pagpapatahimik, bulong ni Jacob, ang mga matay naniningkit. Alam nilang kakanta si Rodel kaya inunahan na nila. Ibig sabihin hindi pa tayo ligtas? Tanong ni Kara, ang kaba ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Ligtas tayo, Kara. Tumayo si Jacob at tinarap ang lahat. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na tayo magtatago. Lalabas tayo at ipapakita sa kanila ng Villa de Salcedo hindi basta-bastang matitibag. Lumabas si na Jacob at Kara sa balkonahe ng mansyon. Sa ibaba nagtitipon ng mga matatapat na trabahador ng farm. Sa harap nila, itinaas ni Kara ang kopya ng titulo ng lupa. Mga kasama, sigaw ni Kara, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong lupain. Ang katotohanan ay lumabas na. Si Jacob de la Cuesta ay hindi magnanakaw. Siya ang nagligtas sa inyong mga trabaho at sa dangal ng pamilyang ito. At sa sino mang susubok na muling mang-api sa amin, humanda kayo. Dahil ang mga Salcedo ay hindi na muling luluha sa harap ninyo. Ang sigawan ng suporta mula sa mga tao ay tila isang musika sa pandinig ni Kara. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon, isang sulyap ang ibinigay ni Jacob. Sa kakahuyan sa dulo ng farm, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mga galamay ni Verhel ay nagtatago pa rin sa dilim, nag-aabang ng pagkakataon na makapaghiganti. Hinarap ni Jacob si Kara at hinawakan ng bewang nito. Hindi kita pababayaan, Kara, kahit na anong mangyari. Alam ko, Jacob, dahil sa pagkakataong ito, ako naman ang magiging taming mo, sagot ni Kara. Bago niya sinandal ang ulo sa matipunong balikat ng lalaki, handa sa anumang bagyong darating.
Ang tagumpay laban kay Attorney Vergel ay tila isang matamis na panaginip, ngunit sa mundo ng mga Salcedo, ang katahimikan ay madalas sa hudyat ng paparating na bagyo. Habang abala si Kara sa muling pag-aayos ng mga legal na dokumento, ng villa isang pulang sports car ang pumarada sa tapat ng mansyon. Isang banyagang presensya na kaagad nagpadama ng kaba sa kanyang dibdib. Bumaba mula sa sakyan isang babaeng balot ng karangyaan. Nakasuot ito ng puting bodycon dress, malalaking shades at may aurang tila siya ang may-ari ng bawat lupang tinatapakan niya. "Who are you?" Diretsong tanong ni Kara ng makaharap niyang babae sa may balkonahe. Ang babae dahan-dahang nagtanggal ng shades, nagpapakita ng mga matang mapanuri at tila nangungutya. "So, ikaw ang tinatawag nilang legitimate heir. I'm Monica Barwell, and I'm here for Jacob," naniga si Kara. Si Jacob ay abala sa farm at wala siyang panahon sa mga bisitang hindi inaasahan. "Bisita?" Tumawa si Monica, isang tunog na tila kiskis ng bakal. "Kara, darling, hindi mo ba alam, nung mga taong wala ka dito, nung itinakwil ka ng pamilya mo, ako ang kasama ni Jacob. Ako ang nagpondo sa ilan sa mga negosyong ginamit niya para iligtas ang villa niyo. In short, Jacob owes me, not just money but a life." Eksaktong dumating si Jacob mula sa farm, pawisan at may bitbit na mga plano. Nang makita niya si Monica, agad na nag-iba ang timpla ng kanyang mukha na wala ang lambot na para kay Kara lang. Napalitan to ng isang matigas na pader. "Monica, anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni Jacob. "Missing me, Jacob?" Lumapit ang babae at matapang na hinawakan ng braso ni Jacob, isang kilos na nagpakulo sa dugo ni Kara. "Tapos ng laro ninyo ni Vergel. Panahon na para bayaran mong utang mo sa akin. Ang kontratang pinirmahan mo sa kumpanya ko, kailangan na nating simulan ng joint venture at kasama doon ang paglipat mo sa Maynila. Kasama ko." Tumingin si Kara kay Jacob, naghahanap ng paglilinaw. "Anong kontrata to, Jacob?" Hindi makatingin ng diretso si Jacob. "Kara, nung kailangan ko ng kapital para hindi makuha ng bangkong villa, humingi ako ng tulong sa pamilya ni Monica. Pero business lang yon." "Business?" Singit ni Monica. "Huwag kang magsinungaling sa kanya, Jacob. Sinabi mo sa akin na wala ka ng pakialam sa babaeng ito. Nang villa na lang ang mahalaga sa'yo. Ngayong bumalik siya, bigla ka nagbago?" "Umalis ka na, Monica," banta ni Jacob. Ang boses ay gumaralgal sa galit. "Aalis ako, pero babalik ako kasama ang mga abogado ko," nakangiting sabi ni Monica bago bumaling kay Kara. "Enjoy your stay, senyorita. Pero tandaan mo, ang villa ay nakatayo pa rin dahil sa pera ko. Technically, I own a piece of your hero." Nang makaalis si Monica, nabalot ng mabigat na katahimikan ng pagitan ni Kara at Jacob. Ang tiwalang pilit nilang binuo ay tila muling may lamat. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Pausat tanong ni Kara, "na may ibang babaeng tumulong sa'yo, na may utang na loob ka sa kanya. Dahil ayaw kong isipin mo na hindi ko kayang protektahan ng villa na mag-isa." Sigaw ni Jacob. Sa unang pagkakataon ay muling nagtaas ng boses. "Ginawa ko lahat, Kara. Pumatol ako sa mga demonyo para lang may madatnan kang paraiso. Ngayon, heto ka. Kine-question ng integridad ko." "Hindi ko kine-question ng integridad mo, Jacob. Ang kine-question ko ay ang katotohanan hanggang ngayon marami ka pa rin tinatago sa akin." Tumalikod si Kara at mabilis na pumasok sa mansyon. Pabalibag na sinarang pinto ng library. Sa loob napasandal siya sa pader at napahikbi. Akala niya tapos na ang mga lihim. Ngunit tila ang nakaraan ni Jacob, ang nakaraang wala siya, ay mas mapanganib pa kaysa sa anumang kaaway na hinaharap nila. Sa labas, naiwan si Jacob na nakakuyom ang mga palad. Tinititigan na sariling mga kamay na tila ba dumi ang tingin niya dito. Alam niyang hindi titigil si Monica hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. At ang gusto nito ay hindi ang lupa, kundi ang wasakan ng tanging kaligayahan na tagpuan niya kay Kara. Ang gabi sa Villa de Salcedo ay tila mas malamig kaysa sa dati. Sa loob ng library, ang hangin ay puno ng hindi masabing salita. Nakatayo si Jacob sa harap ng bintana, nakatingin sa malawak na lupain na tila ba huling best niya na itong makikita. "Gaano kalaki ang utang mo sa kanya, Jacob?" Boses ni Kara galing sa likuran. Kalmadong kanyang tinig pero naroon ang hapdi ng pagkatraidor. Humarap si Jacob. Ang kanyang mga mata ay pagod. 50 million, Kara. Yun ang halagang kinakailangan ko para mabayaran
ang utang ng papa mo sa mga creditors bago nila ilitaw ang foreclosure notice. Binigyan ako ni Monica ng kapital pero ang kapalit ay isang partnership agreement na nagbibigay sa kanya ng karapatang bawiin ang investment niya anumang oras. At ngayon binabawi niya na. Pagpapatuloy ni Kara. Dahil nakita niyang malapit tayo sa isa't isa, gusto ko niyang makuha, Jacob. Hindi ang pera ko, hindi ikaw. Hindi ako magpapa-impluwensya sa kanya, matigas na sabi ni Jacob. Pero kung hindi ko mababayaran ng halagang yon sa loob ng 48 oras, ay may legal na basehan. Para i-take over ang management ng villa, mawawalan ka ng boses sa sarili mong lupa, Kara. Yun ang hindi ko mapapayagan. Lumapit si Kara, tinawakan ng kamay ni Jacob. Meron akong pera, Jacob. Ang mga naipon ko sa Maynila, ang mga stocks na iniwan ni Lola. Hindi sapat yun, puto ni Jacob. Kulang pa yun ng halos kalahati. At alam ni Monica yan, sinadya niyang ipitin tayo sa oras. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Jacob. Isang mensahe mula kay Monica. Magkita tayo sa lumang lighthouse sa dulo ng property. Mag-isa ka lang, Jacob. Pag-usapan natin ang settlement na magliligtas sa senyorita mo. Huwag kang pupunta. Babala ni Kara nang mabasa ang mensahe. Panganib yan. Ito lang ang paraan para matapos ni ito, sagot ni Jacob. Hinalikan niya si Kara sa noo, isang halik na tilang may pait ng pamamaalam. Manatili ka dito, ipapangako ko sa'yo, pagbalik ko wala nang aninong susunod sa atin. Ngunit hindi nakinig si Kara. Nang makaalis ang sasakyan ni Jacob, mabilis siyang kumuha ng susi ng isa pang sasakyan. Sinundan niya ang lalaki sa dilim, ang kanyang puso'y kumakaba sa kaba. Sa lighthouse, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naghaharap si ni Jacob at Monica. Hawak ni Monica ang isang folder, ang kontrata. Pirmahan mo lang ang merger ng kumpanya ko at ng Salcedo Farm at gagawin kitang CEO, Jacob. Alok ni Monica, ang kanyang daliri gumagapang sa dibdib ni Jacob. Lahat ng utang ay mabubura. Ang kailangan mo lang gawin ay iwanan ng probinsyang ito at bumalik sa piling ko. Hindi ka para sa isang hamak na tagapagmana na walang alam kung hindi magluksa. Hindi mo naintindihan, Monica. Bulong ni Jacob. Ang boses ay puno ng puot. Ang villa hindi ko pag-aari. Kay Kara yun. At ang puso ko, matagal nang nakabaon sa lupang ito kasama niya. Kung ganon, sisirain ko kayong dalawa. Sigaw ni Monica. Tinaas niyang isang lighter. Handa na sunugin ang mga original na titulo na nasa loob ng folder. Mga titulong nakuha niya sa pakipagsabuatan kay Verhel bago ito maaresto. Wag! Sigaw ni Kara na biglang lumitaw mula sa mga puno. Sa isang mabilis na galaw, itinangka ni Monica na itulak ang folder sa bangin sa gilid ng lighthouse. Sumunggab si Jacob para makuha ito, ngunit dahil siya madulas na lupay mula sa ulan nawalan siya ng balanse. Jacob! Ang hiyaw ni Kara na umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Nakita ni Kara ang pagbagsak ni Jacob sa isang mababang bahagi ng bangin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang nakausling ugat habang ang folder ay nalaglag sa ibaba. Sa kabilang banda, si Monica ay napaatras. Bakas ang gulat at takot sa kanyang ginawa. Hindi nagatubili si Kara. Hindi niya tinignan ang folder o ang yaman. Tumakbo siya patungo sa gilid ng bangin at inabot ang kanyang kamay kay Jacob. Hawakan mo ko, Jacob. Huwag ka bibitaw, sigaw ni Kara. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat na lalaki. Hayaan mo na ako, Kara. Kunin mong folder. Yun ang mana mo. Hirap na sigaw ni Jacob. Wala ko pakialam sa mana. Ikaw ang mahal ko, Jacob. Ikaw ang kailangan ko. Sa huling lakas ng kanyang loob, nahila ni Kara si Jacob pataas. Kapwa sila bumagsak sa damuhan, hinihingal at nangihinig. Sa hindi kalayuan narinig niya lang pagdating ng mga pulis sa tinawag ni Kara bago siya sumunod. Si Monica na nagpatagtong wala na siyang takas ay napaluhod na lamang. Nawala ang folder, ngunit nawala na rin ang kapangyarihan niya. Niyakap ni Kara si Jacob nang may kahigpit at ang kanyang mga luhay humahalo sa alikabok sa mukha ng lalaki. Hindi mahalaga ang lupa, Jacob. Hanggat kasama kita, kahit saan ay may tahanan ako. Patawarin mo ko, Kara. Bulong ni Jacob sa gitna ng kanyang paghingal. Wala nang dapat patawarin. Tapos ng lahat. Isang taon nang mabilis na lumipas mula ng gabing muntik nang magbuwis ng buhay si Jacob sa lighthouse. Ang sugat sa kanyang braso ay naging pilat na lamang. Isang permanenteng paalala ng sakripisyo. Ngunit ang sugat sa puso ni Kara at Jacob ay tuluyan na ring naghilom. Ang kasong sinampa laban kay Monica at Atty. Verhel ay nagresulta sa kanilang pagkakabilanggo at ang lahat ng utang ng Villa de Salcedo ay nabayaran na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng dalawa. Ngayong araw, ang villa ay nabalot ng mga puting bulaklak at musika.
Hindi to gabi ng pagluluksa kundi araw ng pagdiriwang. Nakatayo si Kara sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Ang silid na dati puno ng pait, nakasuot siya ng isang simple yet elegant na lace wedding gown. Hawak niya isang bouquet ng sampagit at lavender, ang mga paboritong bulaklak ng kanyang ina. Mama, Papa, sali nakikita niyo kami. Bulong niya sa hangin. Isang marahang katok ang kanyang narinig sa connecting door. Bumukas ito't lumitaw si Jacob. Labag man sa tradisyong makitang bride bago ang seremonya, hindi nila mapigilan ng isa't isa. Napakagwapo ni Jacob sa kanyang puting barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Handa ka na ba, senyorita? Tanong ni Jacob. Ang boses ay puno ng pagsinta. Ngumiti si Kara at lumapit sa kanya. Huwag mo na akong tawaging senyorita. Simula ngayon ako ng iyong asawa. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ang lahat ng sampal at mura mo sa akin. Heto tayo ngayon. Biro ni Jacob habang hinahawakan ng mga kamay ni Kara. Dahil matigas ang ulo mo at mas matigas ang puso ko. Pero natunaw mo rin ito, sagot ni Kara. Lumabas sila sa hardin kung saan naghihintay ang kanilang mga malalapit na kaibigan at ang matatapat na tauhan ng farm. Sa ilalim ng matandang puno ng mangga, kung saan dati nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, doon sila nagpalitan ng sumpa. Jacob, panimula ni Kara, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. 9 na taon ako nang makita kita at 17 taon nang kamuhian kita. Pero sa loob ng 10 taon na pagkakalayo, ikaw lang ang aninong hindi ko kayang iwanan. Salamat sa pagtitiis, sa pagprotekta, sa pagmamahal sa akin kahit na hindi ko to deserve. Ang villa na ito ay sayo, gaya ng puso ko. Ngumiti si Jacob, isang luhang kagalakan ang gumulong sa kanyang pisngi. Kara, pinangako ko sa mga magulang mo na alagaan kita. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa madilim kong mundo. Hindi ko kailangan ng titulo o lupa dahil ikaw ang aking pinakamahalagang pamana. Habang buhay kitang iibigin sa hirap at sa ginhawa. Hanggang sa huling pinting ng aking puso. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pari. Sa gitna ng masigabong palakpakan, sinakop ni Jacob ang mga labi ni Kara sa isang halik na puno ng pangako. Wala na ang galit, wala nang mga lihim. Ang Villa de Salcedo ay muling nabuhay, hindi na bilang isang nicho na nakaraan, kundi bilang isang tahanan ng bagong pag-asa. Habang papalubog ang araw, naglakad ang dalawa patungo sa gitna ng farm, magkahawak kamay. Alam nilang marami pang hamon ang darating ngunit hanggat sila ay magkasama, wala nang pamanang hihigit pa sa pag-ibig na kanila natagpuan sa gitna ng puot at pagkakasala. 5 taon nang lumipas ngunit ang Villa de Salcedo ay tila hindi tumatanda. Sa halip lalong kumikinang ang bawat sulok nito sa ilalim ng pamamahala ni Kara at Jacob. Ang dating madilim na masyon na puno ng mga lihim ay isa na ngayong simbolo na kasaganaan at kapayapaan sa buong lalawigan. Sa gitna ng malawak na beranda, nakatayo si Kara habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Hawak niyang isang baso ng sariwang kape mula sa kanilang sariling farm. Isang maliit na batang lalaki na may mga matang kasing itim at kasing lalim ng kay Jacob ang tumatakbo sa hardin. Si Ethan, ang kanilang panganay. Mama Luke, Daddy's home! Sigaw ng bata na makitang pamilyar na pickup truck na papasok sa gate. Napangiti si Kara. Ang bawat pagdating ni Jacob ay tila unang beses pa rin nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso. Bumaba si Jacob mula sa sakyan, mukhang pagod mula sa maghapong pag-ani sa farm, ngunit ang kanyang mukha ay kagad na nagliwanag ng makitang mag-ina. Hey champion! Binuhat ni Jacob si Ethan at pinasan sa kanyang balikat bago lumapit kay Kara. And hello, my queen. Hinalikan ni Jacob si Kara sa mga labi. Isang halik na may pait pa rin ang kanilang nakaraan, ngunit mas matamis na dahil sa kanilang kasalukuyan. May bisita tayo mamaya, Jacob. Sabi ni Kara habang inaayos ang magulong buhok ng asawa. Dumating ang sulat mula sa korte. Tuluyan ang ibinasurang apela ni Verhel, habang buhay na siyang mabubulok sa kulungan. Huminga ng malalim si Jacob, ang kanyang mga bisig ay humigpit sa bewang ni Kara. Tapos na talaga, Kara. Wala na tayong kailangang katakutan. Alam ko, bulong ni Kara, pero alam mo ba ang pinaka-intense na bahagi ng lahat ng ito? Ano? Ang katotohanan kung hindi ka naging matigas ang ulo at kung hindi ako naging mapusok, baka hanggang ngayon ay nagmumurahan pa rin tayo sa ilalim ng iisang bubong.
Tumawa si Jacob, isang malalim at baritonong tunog ng musika sa pandinig ni Kara. Inakay niya si Kara. Pumasok sa loob ng mansyon. Pagdaan nila sa tapat ng portrait ni Doña Mildred, sandaling huminto si Jacob. Hinawakan niyang kamay ni Kara ng mahigpit sa harap ng larawan. "Salamat, ma," bulong ni Jacob sa hangin. "Dahil sa pamana mo, nahanap kong tanging kayamanan na hindi mananakaw ng sinuman." Nang gabing yon, habang mahimbing na natulog ni Ethan, sina Kara at Jacob ay naiwan sa balkonahe, nakatingin sa libo-libong tala. Walang ingay ng gulo, walang banta ng kaaway. Ang tanging naririnig ay ang pintig ng dalawang pusong dumaan sa apoy ng puot at pagsubok para lamang mahanap ang paraiso sa bisig ng isa't isa. Ang Villa de Salcedo ay hindi na lamang isang ari-arian. Ito ay naging saksi sa isang pag-ibig na nagsimula sa puot, napatunayan sa sakripisyo at nagwakas sa isang walang hanggang pangako. Ang tunay na mana ay hindi ang lupang ating tinatapakan, kundi ang pag-ibig na ating iniiwan. Ang kwento ni Kara at Jacob ay isang mabisang paalala na ang tunay na anyo ng pag-ibig ay madalas na nakatago sa ilalim ng mga sakripisyong hindi nabibigkas. Itinuturo nito sa atin na ang puot ay isang mapanganib na lason na kayang bumulag sa ating paningin. Kaya't napakahalagang huwag tayong magpadalos-dalos sa paghatol sa ating kapwa base lamang sa isang anggulo ng katotohanan. Ipinakita sa atin ng pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang matapang na hakbang upang palayain ang ating sarili mula sa mga rehasang nakaraan. Sa huli, napatunayan ni Kara at Jacob ng pinakamahalagang pamana na maaari nating matanggap ay hindi ang mga material na kayamanan o malalawak na lupain, kundi ang isang tapat na puso na handang manatili sa tabi natin sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang at pagkakamali. Sa pagtiklop natin ng mga huling pahina ng nobelang ito, nais kong ipaabot ang aking pagkamalalim na pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras at pansin upang damayan sina Kara at Jacob sa kanilang masalimuot na paglalakbay. Maraming salamat sa pagyakap sa kanilang mga kahinaan, sa pagluha sa kanilang mga pighati at sa pagsaya sa kanilang bawat tagumpay laban sa mga pagsubok ng buhay. Kayo ang nagbibigay buhay sa bawat salitang sinusulat at ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong nag-aalab sa damdamin. Naway magsilbing inspirasyon sa inyong sarili, ang buhay, ang tatag ni Kara at Jacob na kahit gaano pa katindi ang bagyong dumaan, laging may sisikat na araw para sa mga pusong marunong magmahal at magpatawad. Hanggang sa muling pagbubukas ng mga bagong pahina at bagong kwento. Ako ang inyong lingkod, nagpapasalamat at nagpapaalam ng may ngiti sa mga labi. Hanggang sa muli at pagpalaing kayong lahat.